Matapos ang kanyang pagkatalo, hindi naman ito minasama ni Sera at sinabing inaasahan na niyang matatalo siya ng ganito kaya't inabot niya ang kanyang kamay. Agad naman itong tinanggap ni Yukari at sinabing sinuwerte lamang siya, at kung maglalaban muli silang dalawa alam niyang hindi na magiging pareho ang resulta. Tinanong niya kung seryoso ba si Yukari sa kanyang sinasabi, sumagot naman siya at sinabing oo dahil sa tingin niya magiging isa si Sera sa mga pinakamalalakas na player sa mundo. Nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Yukari at ano ang ginagawa ni Sera. Bigla-bigla na lamang itong sumigaw at sinabing nakakainis ito. Labis na lamang ang pagkabigla ni Yukari at bakit nagwawala si Sera. Tanong ni Sera, ano ang mga galaw ni Yukari kanina tila ba wala siyang takot na sumugod kahit na naparaming patalim ang papunta sa kanyang direksyon. Tinawag niya itong baliw ngunit wala namang nasabi si Yukari kundi tumawa lang siya. Ibang-iba ang Sera na nakikita ngayon ni Yukari kumpara sa nakaraan at mas pinapahayag na nito ang kanyang emosyon. Sumigaw siya na sigurado na siya kaninang mananalo siya sa kanyang spinning kick ngunit dahil mali siya ng inakala, labis na lamang ang kanyang galit sa sarili. Nang bigla na lang niyang itinuro si Yukari ng harap-harapan, abutte nga ang kanyang mga ngiti at sinabing sa susunod sinisigurado niya na siya ang magwawagi sa kanilang laban. Nabigla siya sa deklarasyon ni Sera gayunpaman, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing hindi siya magpapatalo. Sa sumunod na araw, makikita ang isang E-rank dungeon na tinatawag na Wrong Gate. Nagtungo ang dalawang ito dito dahil sinabi ni Luluheart sa kanya na ito ang perpektong lugar para masubog ang bagong kakayahan ni Yukari. Sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil ang pinili niyang dungeon ay madali lamang. Ngunit habang naglalakad si Yukari patungo sa loob ng dungeon na iyon, bigla-bigla na lamang ngumiti si Luluheart na para bang may masama itong plano. Hindi naman ito nakita ni Yukari kaya tuluyan na siyang pumasok ng dungeon. Makalipas ang ilang sandali, sa mismong harapan ng dungeon na iyon, tila ba nagbago ang ihip ng hangin at hindi maipinta ang reaksyon ng mga tao. Ang rason nito ay nang dahil sa biglaang pagbabago ng dungeon at naging isa itong Red Dungeon. Habang tumatawag ng tulong ang mga taong iyon, abala naman si Yukari sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa dungeon na nakasuot ng baluti sa katawan. Ang isa sa mga ito ay nagsagawa ng sorpresang pag-atake ngunit, nagawa naman itong mailagan ni Yukari. Nang dahil malakas na puwersa sa likod ng pag-atakeng iyon, tuluyan ang nasira ang sahig ng tamaan ito ng kanyang espada. Hindi naman pinakawala ni Yukari ang pagkakataong ito, agad-agad niyang binunot ang kanyang espada at pinatamaan ang leeg nito. Hindi lamang iyon ang kanyang biktima kundi pati na rin ang isa pang halimaw na nakasuot ng baluti sa likuran. Makalipas ang ilang sandali, labis na lamang ang pagtataka ni Yukari kung bakit napakalakas ng mga kalaban kahit na isa lamang itong E-rank dungeon. Nagulat naman si Luluheart dahil kahit na walang kaalam-alam si Yukari na isa na pala itong Red Dungeon, nagagawa niya paring talunin ang mga halimaw sa loob nito. Ang mga halimaw sa dungeon na ito ay mas malakas pa kumpara sa normal na mga dungeon ngunit, hindi siya makapaniwala na hindi pa namamatay ni isang beses si Yukari. Dito niya napagtanto na mas lalo pang lumalakas si Yukari na labis naman niyang ikinatuwa dahil nagsisimula na siyang maging interesado sa hinaharap na mga pangyayari. Base sa aura sa kanyang paligid, mukhang mayroon na naman siyang binabalak na masama at nararamdaman ito ni Yukari sa kanyang likuran. Matapos ang pagpalang sa mga halimaw, nagsariling mag-activate ang abilidad ng kanyang class na Soul Eater. Mula sa pinaslang niyang halimaw, unti-unti niyang naabsorb ang mana nito. Labis niya naman itong ikinagulat at pakiramdam niya mas lalo pang dumarami ang mana sa kanyang katawan. Paliwanag ni Luluheart na dating nagmamay-ari ng abilidad na ito, kinonsumo ni Yukari ang kaluluwa ng pinaslang niyang halimaw at nagiging parte ito ng kanyang mana. Sa madaling salita, kung mas madami ang kanyang papaslangan na halimaw, mas mabilis din ang kanyang paglakas. Dito napagtanto ni Yukari na si Luluheart talaga ang nagmamay-ari ng abilidad na ito at alam niya ang pasikot-sikot. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang magandang epekto ng kanyang nakuha na class, dahil mula sa katawan ng mga halimaw. Mayroong kulay lila na enerhiyang papunta kay Yukari na labis naman niyang ipinagtaka kung para saan. Nang bigla itong naglabas ng matinding ilaw at sinabi ng system na nagsimula na ang Soul Harvest. Makalipas ang ilang sandali na pagsusuri, sinabi ng system na nakatanggap si Yukari ng Armor Knight Soul. Nang dahil sa naguguluhan niyang ekspresyon,
ipinaliwanag ito ng system sa kanya. Isipin na lang niya itong kaluluwa ng isang halimaw, at sa pamamagitan ng paglagay dito ng mana mabubuo muli ang dati nitong anyo. Agad naman itong sinubukan ni Yukari, ginamit niya ang Soul Common at nagsimula ng mabuo ang dating anyo ng kaluluwa na kanyang nakuha. Kuhang-kuha nito ang dating anyo ng halimaw na pinaslang niya dito sa loob ng dungeon. Tuwang-tuwa siya nang makita ito at para tong isang summoning magic ngunit, sinabi ni Luluheart na huwag niya itong ikumpara. Dahil sa ngayon, para lamang itong isang puppet at kulang na kulang pa sa mana si Yukari. Paliwanag niya ang soul embodiment ay isang abilidad na kung saan may kukumpara ito sa paggawa mismo ng isang buhay. Agad na naging seryoso si Yukari nang kanyang marinig ito at isa itong mabigat na usapan. Napakaliit ni Yukari sa ngayon kaya't muntikan na niyang makalimutan na ang nilalang pala na ito ay isang makapangyarihan na Demon Lord. Gaano pa man ka-proud si Yukari, hindi maiwasan ni Luluheart na maramdamang tinatawag siyang maliit ni Yukari sa kanyang isipan. Matapos ang eksplanasyon ni Luluheart, agad na nagpatuloy si Yukari sa kanyang pagtalo sa dungeon kasama ang kanyang skill. Habang abala ito sa pakikipaglaban, binabalak niyang gumawa ng sorpresang pag-atake mula sa itaas, bagay na kanyang napagtagumpayan ng dahil sa pagtutulungan. Tulad ng ginawa niya kanina, inabsorb niya ang mana ng kalaban na kanyang tinalo. Hindi lang yun kundi kinuha na rin niya ang kaluluwa nito nang sa gayon, madagdagan pa ang kanyang hukbo. Pansin ni Luluheart na nagsisimula ng masanay si Yukari sa kung ano ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, panandalian lamang ang mga ito kaya't kinakailangan niyang pataasin pa ang kanyang ranggo at ang kapasidad ng kanyang mana. Nang dahil sa ekspresyon ni Yukari, iniisip ni Luluheart na maganda itong pangyayari at unti-unting nagkakaroon ng ambisyon si Yukari. Makalipas lamang ang ilang sandali, 3 kaluluwa na ang kanyang naipon kaya't nagtungo na siya sa boss room. Ngayong ang kailangan na lamang niyang gawin ay ang talunin ito nang makalabas na siya ng buhay. Pansin na hindi may kukumpara ang makakalaban niya sa mga dati niyang karanasan ngunit, hindi nagpatinag si Yukari sa takot. Dahil sa pagkakataong ito, ang kanyang makakalaban ay walang iba kundi ang pinakauna niyang boss fight. Sa kabilang dako naman, tayo ay pupunta sa S-Rank Guild, ang 100 Flowers Blooming Guild kung saan mayroong babae na tumatawag sa pangalan ni Sakurako. Ang kapatid ni Sera, isang S-Rank at nasa pangatlong ranggo, ang Guildmaster ng 100 Flowers Blooming. Nire-report niya na mayroong mana overflow sa isang dungeon na isang E-rank gate kaya't naging isa itong red dungeon. Ngunit wala siyang pakialam dito kahit na gaano pa man ito kadelikado, ipinag-utos niya na ipadala ang kanilang mga B-rank players at ihanda ang pang-4 na squad kung sakaling magkaroon ng problema. Mayroon namang hindi magandang balita, dahil base sa report mayroong E-rank player na nagngangalang Kanzaki Yukari ang nakapasok sa dungeon ng mag-isa. Nang marinig ni Sakurako ang pangalan na iyon, napatigil siya sa paglalakad at pamilyar ito sa kanya. Ngunit dahil isa lamang iyong E-rank, nakakasigurado siya na hindi ito big deal kaya't isinantibi na lang niya ito. Ngayong tapos na sila sa ganitong usapin, sinabihan niya ang babae na ibigay ang report na kanyang palaging natatanggap. Ang report na iyon ay walang iba kundi ang listahan ng mga tao na lumapit sa nakababata niyang kapatid na si Sera kahapon. Labis na lamang ang kanyang galit, tinawag niya silang mga basura at ang lakas ng kanilang mga loob na lapitan ang kanyang kapatid. Ngunit higit sa lahat, mayroong isang litrato ang kumuha ng kanyang atensyon. Nanginginig ang kanyang kamay at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paliwanag naman ng babae, ang litratong iyon ay galing lamang kaninang pananghalian. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit pamilyar ang pangalan na Kanzaki Yukari. Naalala niya na ang taong iyon ay ang nakasparring ni Sera, hindi niya ito napansin noong una at manghang-mangha siya sa kanyang kapatid. Ngunit ngayong naaalala na niya kung sino ang lalaking ito, gusto niya siyang durugan at mayroong insekto na umaaligid sa kanyang kapatid. Sa kabilang dako naman kung saan nasa loob pa rin ng Red Dungeon si Yukari, ito na ang kanyang pang-24 na pagkamite. Nagsisimula ng mabago si Luluheart at ang tagal matalo ni Yukari ang boss ng dungeon na ito, nagreklamo siya na malakas ang kalaban. Hindi naman ito maitanggi ni Luluheart, dahil sa pagkakataong ito mas lalo pang lumakas ang boss matapos maging red ang dungeon. Dahil kasama ng mana overflow, mas lalo pang tumindi ang puwersa nito kaya't hindi na siya umaasa na madali lamang itong matatalo ni Yukari.
Nagsisimula ng magreklamo si Yukari dahil base sa sinabi ni Luluheart magiging madali lamang ang dungeon na ito ngunit tumawa lang ito at sinabing huwag na siyang umasa na magiging madali ang lahat kung gusto niyang lumakas. Habang abala siya sa pagrereklamo, hindi niya namalayan ang pag-atake ng kalaban sa kanya. Mabuti na lang at napansin niya ito, nagawa niya pang makailag sa tamang oras dahil kung hindi iyon na sana ang kanyang pang-25 balik sa dungeon. Nagsisimula na siyang mainis dahil napakalaki ng diferensya nilang dalawa ng kanyang kalaban, kaunting pagkakamali lang at ikamamatay na naman niya ito. Gayunpaman, hindi naman siya sumuko kahit na ilang-ilang beses pa man siyang mamatay. Dahil kahit na papaano nagagawa niya paring maging epektibo ang kanyang mga pag-atake kaya't nangangahulugan na mayroon siyang pag-asa na manalo. Nang makita ng kalaban na hindi gumagana ang kanyang mga pag-atake gamit ang espada, napagpasiyahan niyang gumamit ng mga kamao nang sa gayon matatamaan niya si Yukari. Hindi naman siya isang mangmang, alam niyang hindi niya ito maiiwasan kaya't ginamit niya ang kanyang Lost Man skill upang mawala ang sakit bago pa man siya tamaan. Nang dahil sa tinamo niyang pinsala, ang kanyang buhay ay bumaba na sa 5%, nag-activate ang Soul Loss at ang Abyss Soul. Dahil sa mga skill na iyon, mas lalo pang dumami ang kanyang mana kasama na rin ang pagtaas ng kanyang kakayahan. Ngayong na-activate na ang kanyang skill kapalit ng pagbaba ng porsyento ng kanyang buhay, oras na para simulan ang totoo nilang laban. Hindi lamang iyon ang skill na kanyang ginamit, sa pamamagitan ng Soul Command, nagawa niyang tawagin ang Armor Knight para kunin ang atensyon ng boss. Inutusan niya ito na mag-focus lamang sa depensa at siya na ang bahala sa mga pag-atake. Habang naghahanap ng magandang pwesto, sinadya niyang ibigay ang depensa na iyon sa Armor Knight dahil alam niyang hindi gaanong kaepektibo ang kanilang mga pag-atake. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, magagawa niyang magbigay ng pinsala sa kalaban ng mas madali. Gamit ang pagkakataong ito, ibinigay lahat ni Yukari ang kanyang makakaya para mabawasan ang buhay ng kalaban. Ngunit hindi naman isang mangmang ang kanyang kalaban. Mabilis na lumipat ang atensyon nito kay Yukari nang magtamo siya ng mga pinsala. Hindi naman makapapayag si Yukari na matapos na lang dito ulit ang lahat, muli siyang gumamit ng Soul Command para tumawag ulit ng Armor Knight. Sa pamamagitan nito, mayroon muling kukuha ng atensyon ng kalaban habang siya ay maghahanap ng oportunidad. Ngunit dahil siya pere ng Panteria, napagpasiyahan niya na utusan ang mga ito na atakihin ngayon din ang kalaban at siya naman ang target. Nang dahil sa napakarami nilang bilang, hindi malaman ng kalaban kung sino ang kanyang dapat na unahin. Posible lamang ang estratehiyang ito dahil ilang beses na rin siyang namatay, at kanina pa niya ito sinusubukan. Habang pinagmamasdan ng mga pagbabagong nangyayari kay Yukari, hindi niya maiwasang mapabilib. Pangiti-ngiti siya sa gilid at mas lalo pang lumalakas si Yukari kung mas lalong hindi umaayon sa kanya ang sitwasyon. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Sakurako na magiging okay na ang lahat, na labis namang ipinagtaka ng kanyang kasama kung ano ang kanyang ibig sabihin. Paliwanag niya, dahil sa Red Dungeon na pinasukan ng lalaking iyon ng mag-isa, nakakasigurado siya na hindi na ito makakaalis pa ng buhay dahil sa biglaan nitong mana overflow. Katulad ng larawan sa kanyang mga kamay na pinunit niya sa hindi mabilang na piraso, alam niya na sa mga oras na ito isa ng abo ang lalaking iyon. Ang itinira na lamang niya ay ang imahe ng kanyang kapatid, at tinanong ang babae kung sumasang-ayon ba siya sa kanyang sinasabi. Nang walang hesitasyon, agad namang sumang-ayon ang babae upang hindi siya mapagbantunan ng galit ni Sakurako. Gayunpaman, sa kailalim ay laliman ng kanyang isipan, kung magkakaroon man ng milagro at makaalis sa Red Dungeon ang isang E-rank player. Nasasabi niya na mukhang masisira ang sistema ng rankang sa pinaka-core nito. Habang abala si Yukari sa pagtayan ng kanyang buhay sa pakikipaglaban, gumamit muli siya ng Soul Loss at lumaki muli ang kanyang mana. Nagkaroon siya ng takot ngunit ginamitan niya ito ng Lost Man upang mawala ng sa gayon may pagpatuloy na niya ulit ang kanyang mga pag-atake. Dahil sa mas tumitindi pang mga laban, bumagsak ang kanyang buhay sa 10% na lamang. Sa pamamagitan ng pagkakataong ito, binabalak na niyang tapusin ang laban at ito na ang pinakamalakas niyang pag-atake sa ngayon. Pinuntirya niya mismo ang ulo ng kalaban nang sa gayon, makakasigurado siya na wala na itong takas pa. Nagliwanag ang mga mata ni Luluheart nang kanyang makita ang ganitong mga pangyayari, at mukhang hindi siya nagkamali ng pinili.
Samantala, habang nag-aalala si Sakurako sa maaaring epekto ng pagkapanalo ni Yukari sa sistema ng mga players, mukhang hindi lamang siya ang tutok sa balita. Nang biglang nagpakita ang system, sinasabi nitong napagtagumpayan ni Yukari na matalo ang boss, nabigyan siya ng Ring of Flames at ang soul ni Homer ang Knight of Flames. Sa pribadong silid kung nasaan si Sakurako, labis na lamang ang kanyang pagkagulat nang mabalitaan niyang natalo ni Kanzaki Yukari ang Red Dungeon. Hindi lamang iyon ang dapat niyang ikagulat dahil nagawa ni Yukari na talunin ang Red Dungeon ng mag-isa lamang. Alam niya kung gaano kadelikado ang isang Red Dungeon kaya't napaka-imposible para sa isang baguhan na matalo ito lalo na kung mag-isa lamang niya. Dagdag pa sa report na iyon, sinabi din nila kay Sakurako na si Kanzaki Yukari ang tumalo sa kriminal na muntikan ng pumaslang kay Sera. Nang bigla niyang naalala ang sparring ni Sera at Yukari, medyo may pagkabaguhan ang mga kilos nito ngunit kita sa kanyang mga mata na wala itong bahid ng takot. Sa halip, ang mga matang iyon ay punong-puno ng kabaliwan na hindi pangkaraniwang nakikita sa mga tao. Nang dahil dito, napangiti si Sakurako at sinabing nagkakaroon siya ng interes, kaya't imbes na hayaan lang ang taong iyon. Inutusan niya ang mga guild member na anyayahan ito sa kanilang guild at ibibigay ni Shikimura Kazuki ang kanyang pwesto at ang ibang mga C-rank squad. Napasigaw siya nang marinig niya ito, dahil sa dami-dami ng ibibigay bakit ang kanyang squad ang dapat ibigay sa taong iyon. Panandalian niyang nakalimutan kung sino ang kanyang kaharap kaya't ipinaalala ni Sakurako sa kanya kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang nasa itaas. Agad-agad siyang umatras nang marinig ito, alam niyang wala siyang laban at ito rin ang kanilang guildmaster. Gayunpaman, binigyan siya ng pagkakataon ni Sakurako, patunayan ang kanyang sarili na mas mahalaga siya kumpara sa taong iyon na nagngangalang Yukari. Ngayong nasabi na niya ang kailangan niyang sabihin, ibinigay niya ang responsibilidad kay Shikimura Kanzaki na siya na ang bahala sa investigasyon. Gusto man niya itong tanggihan ngunit hindi niya ito magagawa kaya't pumayag na lamang siya. Ang hindi niya alam, pansin na pansin ni Sakurako ang kanyang killing intent kaya't tinawag niya itong mangmang. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin, dahil kung sakaling mapatay ni Kazuki si Yukari, ibig sabihin lamang hanggang dito lang ang kanyang kakayahan. Kumpara kay Sera, wala siyang bahid ng pagsisisi at ang mahala lamang para sa kanya ay ang resulta. Makalipas ang isang linggo, nagtipon-tipon na sila sa labas ng Vine Gate, isang D-rank dungeon. Paliwanag ni Sera, ang kanilang makakasama sa dungeon na ito ay mayroong 3 miyembro galing sa 100 Flowers Blooming Guild. Agad namang nagpakilala si Kazuki at sinabing siya ang hinirang na magiging leader ng grupong ito. Wala namang kaalam-alam si Yukari sa pag-uugali ng taong ito kaya't, masaya siyang nakipagkamayan at sinabing ikinagagalak niya siyang makilala. Ang dalawa naman nilang kasama ay si Ayaka at Sho, isang sage at sorcerer. Proud na ipinagbigay alam ni Sera na si Yukari ay ang tumalo ng mag-isa sa Red Dungeon kamakailan. Tinawag niya itong tsamba ngunit, hindi naniniwala si Sera at sinabing dapat maging proud siya sa kanyang mga natamasa. Naging interesado naman ang isa pa sa kanilang mga kasama sa grupo na si Yamiko at nabalitaan na nila ang pangalan ni Yukari. Ang tahimik na babae naman sa gilid ay si Yuka, isang enchanter. Sa kanyang tabi naman ay ang kanilang warrior na si Taiyo, na napabilib sa kakayahan ni Yukari na talunin ng mag-isa ang Red Dungeon. Habang masaya silang nag-uusap upang mawala ang hiya sa isa't isa, mayroon namang hindi natutuwa sa mga nangyayari. Sa sobrang talas ng kanyang mga titig, tila ba kaunti na lang ay hindi na niya matiis pang paslangin si Yukari. Makalipas ang ilang sandali na pagpapakilala sa isa't isa, nagtungo na ang lahat sa loob ng Vine Gate. Bumungad sa kanila ang mga halimaw na buto-buto na nakasuot ng mga baluti. Nang dahil sa sobrang dami ng kanilang bilang, hindi maiwasan ng bagong buo na grupo na magkaroon ng kaunting problema. Bilang isang leader, sinabihan niya ang mga ito na manatili sa kanilang formation. Ngunit hindi sang-ayon ang kanyang mga kagrupo at mukhang hindi epektibo ang estratehiyang ito na galing lamang sa mga libro. Isa lamang ang iniisip ng mga hindi kabilang sa guild na 100 Flowers Blooming Guild, akala nila magiging madali lamang ang lahat. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, hindi naging madali para sa kanila ang makipaglaban kasama ang mga players na ito na galing sa tanyag na guild. Ang pinakapangunahing problema ng grupo ay nang dahil sa skill ng mga kalaban na Breath of Decay.
Gustuhin man nilang panatiliin ang formation ngunit, napakahirap nito nang dahil sa lason na binubuga ng mga kalaban. Habang abala siya sa pag-iisip, hindi niya namalayan na mayroon palang kalaban sa kanyang likuran at nagsagawa ng sorpresang pag-atake. Iniisip niya sa mga sandaling iyon na mukhang ito na ang kanyang katapusan at hindi na sila makakaalis pa ng buhay. Ngunit bago pa man siya tuluyang matamaan, bigla na lamang sumalpot si Yukari sa likuran at iniligtas siya sa kapahamakan. Habang tinutulungan itong tumayo, hindi naman nakalimutan ni Taiyo na magpasalamat sa pagsadyap ng kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon, upang matulungan ang mga kasama nagpresente si Yukari at nagbigay ng utos kay Taiyo na siya na sa harapan habang si Yukari naman ang kukuha ng atensyon ng mga kalaban. Hindi naman sang-ayon si Kazuki sa kanyang nakikita, sinigawan niya ang dalawa na makinig sa kanya at panatilihin ang formation ngayon din. Ngunit wala nang pake-alam pa si Yukari sa ganitong klase na walang kwentang estratehiya, gamit ang Lost Man tinanggal niya ang pakiramdam na sakit. Tinawag niya si Luluheart na Lulo at sinabing bigyan siya ng mana upang makuha ang atensyon ng mga kalaban. Hindi naman tumanggi si Lulo sa hininging pabor ni Yukari at tinulungan ito sa kanyang kagustuhan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng dalawa, ang mana sa katawan ni Yukari ay mas lalo pang tumindi at nagmistula siyang masarap na ulam sa mga halimaw. Ang mga tingin ng halimaw ay unti-unting nagbago, na parabang isang piraso ng napakasarap na karne si Yukari sa kanilang mga paningin. Samantala, napatigil si Luluheart sa pagkain ng popcorn at parabang mayroon siyang nakaligtaan. Ngayon niya lang napansin na binigyan siya ng palayaw ni Yukari, imbes na Luluheart kinaikli niya ito at tinawag siyang Lulo na labis naman niyang ikinagalit. Hindi naman ito pinagtuunan ng atensyon ni Yukari, nag-focus siya sa laban kung paano niya matatalo ang mga halimaw na ito. Hindi naman mapakawala ni Lulo ang ginawa ni Yukari, tinawag niya siyang walang modo at binigyan siya ng alias ng walang palm. Gamit ang kanyang skill na Trial of Souls, tumaas muli ang kanyang mana kapalit ng pagkakaroon ng galit, ngunit wala itong silbi dahil sa pamamagitan ng Lost Man skill agad itong nawala. Epektibo ang kanyang skill na ito sa pakikipaglaban ngunit, ang problema na lamang niya ay ang lason na binubuga ng mga kalaban. Nang biglang nagpakita ang system at sinabing naramdaman niya ang kagustuhan ni Yukari na mawala ang lason. Sa pamamagitan ng Lost Man, ang lason na dumadaloy sa kanyang katawan ay tuluyan ng naglaho na parang bulan na labis niyang ikinagulat. Ngayong wala na ang lason at hindi na niya ito problema pa, mas nakapag-focus siya sa pakikipaglaban sa mga ito. Kinumpere niya ang lugar na ito sa Red Dungeon, dito niya napagtanto na mas madali ito kumpara sa araw na iyon at hindi masyadong kalakasan ang mga kalaban dito. Nang matunghayan nila ang pinapakita ni Yukari, labis na lamang ang kanilang pagkagulat kung totoo nga bang isa siyang i-rank. Kasama ng pagkagulat, sila ay namangha rin at ito pala ang totoong kakayahan ng isang tao na tumalo sa Red Dungeon ng mag-isa. Walang kaalam-alam si Yukari sa atensyon na kanyang natatanggap. Nag-focus lamang siya sa kanyang layunin at iyon ay ang talunin ng mga halimaw sa loob ng dungeon. At sa pamamagitan ng huling pag-atake na ito, nagawa na niyang maubos ang mga bungo. Unti-unti nang nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kasama at natapos na rin ang problema. Sa kanilang mga mata, nagmistulang liwanag si Yukari sa napakadilim na paligid na akala nilang wala ng katapusan. Pinuri siya ni Yamiko ngunit sumagot si Yukari at sinabing hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa kanilang pagtutulungan. Nang dahil sa maganda niyang pag-uugali, normal na lamang ang mapalapit sila sa isa't isa. Ngunit may isang tao na hindi masaya sa mga nangyayari, at parabang nagalusan ang kanyang pride na pinangangalagaan. Nang bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Sakurako, na kailangan niyang patunayan na mas may kapasidad siya kumpara kay Yukari. Dahil kung hindi, ang baguhan na player na tulad ni Yukari ay ang papalit sa kanya kung sakali at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa wala. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.